Tumayo po tayo mga kapatid para sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuwa, na banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Sa oras na ito'y naghahandog kami ng walang hanggang pasasalamat sapagkat nalampasan namin ang buong isang taon na payapa, ligtas, at malayo sa anumang mga problema. Ito ang patutuo ng iyong pangako sa amin, Ama, na saan mang oras ng panahon at sa anumang oras na may mga nangyayari sa mundong ito'y hindi mo kami pababayaan. Lalong-lalo na, Ama, patuloy mong pinagtibay ang aming pananampalataya. Patuloy mong pinagtibay ang aming paniniwala sa iyo. Kaya naman, Ama, patuloy din ang aming paglilingkod at pagsamba sa iyong napakadakilang pangalan. Patawarin mo sana kami sa mga nagawa naming pagkukulang sa aming mga kasalanan at naway sa oras na ito'y bigyan mo kami ng inspirasyon na kailangan ng aming kaluluwa. Mga salita mo na magpapatibay sa aming pananampalataya na kung ano man ang dumating sa aming buhay, Ama, ay makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyong napakabanal na pangalan. Sa taong ito'y nakikiusap kami sa iyo, Ama, na sana'y huwag mo kaming pababayaan, lalong-lalo na ang may mga karamdaman, sana'y patuloy mo silang samahan at pagalingin sa kanilang mga sakit. Ang may mga problema, Ama, sana'y bigyan mo sila ng lakas ng loob, bigyan mo sila ng inspirasyon na nagmumula sa iyo upang malampasan nila kung ano man mga problemang dumarating sa kanilang buhay. Gayon din, Ama, ang mga nawawalan ng pag-asa. Bigyan mo sila ng panibagong pag-asa sa buhay, Ama, upang sa ganon manatili kami sa loob ng iyong iglesia, Ama. Manatili kami na sumasamba at pumupuri sa iyong napakabanal na pangalan. Basbasan mo sana kami sa umagang ito sa pakikinig ng iyong mga salita. Ito sana ay magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa amin. Ito sana ang magbibigay gabay sa aming pananampalataya at ito ang magiging bakod namin, Ama, upang huwag kaming mawala sa aming paniniwala sa iyong napakadakilang pangalan. Tulungan mo kami, lalong-lalo na, Ama, ang mga kapatid naming wala pa sa ganitong pananampalataya. Ang mga kaibigan namin, ang mga dati naming kasama sa pananampalataya, Ama. Sana'y magbigay ilaw ang iyong mga salita upang sa ganon magbago ang kanilang isip at maniwala sa pagbabago ng iyong iglesia sa huling araw, Ama. Ang mga pagbabago na iyong nais malaman ng iyong mga lingkod para sa aming kaligtasan. Tulungan mo rin sana ang aming kapatid na siya hahatid ng mga salitang nagmumula sa iyo, na sana ipagkalooban mo siya ng talino at samahan mo siya ng iyong banal na Santong Espiritu upang ang lahat ng nakikinig ay makinabang sa pagsambang ito. Basbasan mo rin ang aming mga abuloy na ito sana'y magamit sa ganitong paraan ng aming pagsasamba at tulungan mo sana ang mga hanap buhay ng iyong mga lingkod upang patuloy kaming nakapagbibigay
ng mga handog na kagaya nito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Aral ng ating kaligtasan, o naway ating dinggin. Ihayag na may kagalakan ang mga naiyakuan. Magsinawin ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Ibigay tungalan niya ang Panginoon Yahushua. At ngayon'y ating ingatan ang pagpapalaya dakila pagkat sa kasihan upang siya ay Mga kapatid, katulad ng ating alam na, gaya na nakasulat sa aklat ng Deuteronomio, ang mga bagay na hayag ay sa tao, ang mga bagay na lihim ay sa Diyos. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga salita sa Biblia. Ipinasulat niya ito para ating malaman, mabasa, mapakinggan, at ating maunawa at ating masampalatayanan. Mapanganib din po kung tayo ay tumanggap ng aral pero kulang-kulang. Ano po katunayan? Let us read the first verse. Ganito pong ating mababasa. Mga kapatid, unawain po natin ito. My people are destroyed for lack of knowledge of my law, where I reveal my will. Because you, the priestly nation, have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Dito'y itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Hosea o Hosias na ang sabi, my people will be destroyed for lack of knowledge of my law, where I reveal my will. Sa makatwid po, kung tayo tumanggap ng karunungan ng Diyos, hayag naman na mababasa, hayag naman na mauunawaan. Pero hindi po natin ito tinanggap. Kulang-kulang ang itinuro sa atin. Ang sabi, madidestroy tayo. Isipin ninyo kung gaano ka taas ng uri na hinahanap ng Diyos sa tao na kanyang nilalang. Kaya mahalaga po na malaman natin ang dapat nating malaman, hayag na nasa Biblia, itinuturo ng Biblia, at hindi tayo naniniwala na kapag ka hindi itinuro ng isang leader, kahit itinuturo ng Biblia, ay hindi natin ituturo. May mali po yun. Nakahihigit sila sa Biblia, hindi tama po yun. Ang Biblia ay pinasulat para ating basahin, ating pag-aralan, ating unawain, ating sampalatayanan. Alam niyo mga kapatid, mayroong tinatawag po na 2,000 years cycle. Sapagkat sa panahon ito, tayo nabubuhay sa ends of time. Malapit ng panahon ng pagdating ng Kristo bilang ikalawa. Kung atin pong babalikan, mga kapatid, ang kasaysayan, ano po, ay atin pong nalaman na ang paglalang ay mula kay Adan, pagka ating tinuntun yan, hanggang kay Noah sa flood. Ano po? Nabuhay si Adan, 930 years old. Pagkatapos si Seth, pumalit, no? Ay sapagkat pinatay ni Cain si Abel, ipinalit ng Diyos kay Abel ay si Seth. Nabuhay ng 912. Tapos si Enos. Pagkatapos, nabuhay naman ng 905. Tapos si Noe, nabuhay ng 600 years. Kaya kung ating susumahin, halos 1600 to 1700, ating ira-round off po yan, almost yan po ay 2,000. So from Adam hanggang sa flood o panahon ni Noah ay
yan po ay 2,000 years pagka ating sinuma total. Almost 2,000 years. Pagkatapos, isang end time po yun. Pagkatapos, mula naman kay Noah hanggang sa kapanganakan ng Kristo, another 2,000 years po yan. Di ho ba? At mula sa Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, ang totoo, lumampas na tayo ng 26 years. Di ba? 2026 na tayo ngayon. Di po ba? Kaya yung 2,000 years na cycle, yan ang tinatawag nating from Adam to Noah, one end. From Adam o from Noah to Yahushua, na nang ipanganak ang Kristo, almost 2,000 years. Ano po? Another end po yun. Kaya mula uli, mula sa kapanganakan ng Kristo, hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya ends of time, malapit na po. Kaya yung ating paksa ay panimula. Ano po? Panimula sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yahushua, ang Kristo. Dito, ang ating sentro ay sa Kristo na at sa kanyang Iglesia. Amin pong iminumungkahi sa inyo, mga mahal na kapatid, na ang gamitin po natin ay hindi Iglesia, kundi Iglesia. Sapagkat ang Iglesia, yun po ay wikang na orihinal na ginamit panahon ng mga apostol, panahon ng ating Panginoong Yahushua. Ang ibig sabihin ng Iglesia, sa ating napag-aralan na nga po, ay gathering o community ng mga believers ng ating Panginoong Yahushua. Kaya dito ang ating sentro, hindi na sa tagapamahalang pangkalahatan. Ang sentro natin sa tunay na tagapamahalang pangkalahatan na ang kanyang pinamamahalaan ay ang kanyang Iglesia o kahal o sa Hebreo, sa wikang Grego, Iglesia, gathering or community of the believers of our Lord Yahushua. Mga kapatid, ito po ay pag-aaral para sariwain ang mga katotohanang minsay naunawaan na natin para lalo tayong maging matibay, maging matatag sa ating paninindigan na tayo nabubuhay na sa mga end time. Malapit na po ang panahon ng pagparito ng Kristo. Ngayon, ayon po kay Apostol Pedro, paano tayo dapat mamuhay sa yugtong ito sa panahon na kung tawagin sa palasak na katawagan ay panahon ng Christianity, Christian period of time o panahon ng ating Panginoong Yahushua. Ito po, basahin natin ang unang talata. Dito po sa 2 Peter 1:12, ganito po nakasulat. For this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and you are established in the present truth. Tandaan natin yan. Kausap ng Apostol Pedro ay ang mga tagasunod ng Kristo nang sabi niya, though you know and are established in the present truth. Sa makatwid, ang ating pundasyon ng ating pananampalataya ay nasa present truth, sa kasalukuyang katotohanan. Ano ibig sabihin po nun? Nang magturo si Pablo sa Hebreo 8:13, when God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete, and whatever is becoming obsolete out of use. Ang ibig sabihin, annulled and growing old is ready to disappear. Kaya paano dapat tayo mabuhay ngayon? Sa present truth. Ano yung present truth? Yung po ang new covenant. Bakit mayroong new covenant? Sapagkat mayroong old covenant. Ano yung old covenant? Yung po ang covenant ng Diyos kay Moises. Ano ang sabi ng Biblia? Dahil sa mayroong pong new covenant o bagong pakikipagtipan ng Diyos sa panahon ng ating Panginoong Yahushua, ang sabi, He makes the first one obsolete. Ibig sabihin ng obsolete, out of use, annulled. Growing old is ready to disappear. Sa makatwid sa panahon natin, ayon sa ating pag-aaral, ang ating pananampalataya ay dapat po na ang kanyang pundasyon ay sa ating pong, kung tawagin ay New Covenant Messianic period of time, not back during the time of the Mosaic Law. Yan ang ating stand ngayon, mga kapatid. Alam ninyo,
Sa ating pong mga nagdaang pag-aaral ay atin din po na napag-aralan noon na yan pong binabanggit po sa Biblia na Old Covenant ay tinupad na po yan ng Kristo. Kaya nang dumating siya, ay nagkaroon na ng New Covenant. Di po ba? Na yan ang New Covenant na yan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at pananampalataya. Hindi mo na gagawin yung mga seremonyal ng kung ano-ano pa na gawain ng panahon ni Moises. Bakit? Noon, hayop ang inihahandog para matubos ang kasalanan ng mga tao. Pero nang dumating ang New Covenant, ang Kristo na ang siyang inihandog, dugunan niya ang tumigis doon sa bundok ng Kalbaryo para tayo po ay matubos sa ating mga nagawang mga kasalanan. Di po ba? Yan ay maliwanag na ating napag-aralan sa ating mga nakaraan. Alam ninyo, pag binasa ninyo ang Romans 10:4 sa Ingles, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Kaya ang Kristo nang dumating na, siya po ang siyang nagwakas nung unang covenant o old covenant para po sa mga mananampalatayang sasampalataya sa Kanya. Ano po ang silbi nung old covenant? Yung law of Moses noon. Pag binasa nyo sa Galatia 3:24 hanggang 25, ang sabi, the law that refers to the old covenant, the law of Moses, was our guardian until Christ came. Now that faith has come, we are no longer under a guardian. Sa makatuwid, ang batas ni Moses, ang law of Moses, the Old Covenant and the Old Testament is the law, kung tawagin ay guardian natin yon. Guardian. Until the coming of Christ. Kaya, mga kapatid, while the ceremonial and civil laws no longer apply, yung ceremonial and civil law back then during the time of Moses doesn't apply in our time, the moral principles like loving God and loving our neighbor are still fulfilled, must be fulfilled in the messianic period of time. Diba doon nga nauwi ang 10 utos ng Diyos sa 2 dakilang utos. Pinakadakilang utos, ibigin ng Diyos, pinakadakilang utos, ibigin ng ating kapwa. Sa makatwid, ang ating stand, ang ating pananampalataya ay ang kanyang pundasyon ay sa New Covenant Law of our Lord Yahushua HaMashiach. Tanong, mga kapatid, nang ang ating Panginoong Yahushua ay nasa lupa pa, ano ang itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad? Next slide. Ganito pong ating mababasa. Habang nakaupo si Yahushua sa isang lugar, sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo. Diyan po ay ating naintindihan na nagtanong ang mga alagad sa Kristo sapagkat siyang may sabi, aalis siya, papatayin siya, bubuhayin siya maguli, dadalhin siya sa langit ng Panginoon Diyos, pero babalik siyang muli. Nagka-interes yung mga alagad. Sarilinan, tinanong nila ang Kristo, kailan po ang pagbabalik niyo? Ano po ang mangyayari? O ano ang mga palatandaan ng muli mong pagparito at katapusan ng mundo? Kaya dito ay ating mapapansin, may palatandaan ang second coming na bababa ang Kristo, lalapat ang paa niya sa bundok ng mga olibo. Di ho ba? Pero may isang pangyayari na walang palatandaang ibinigay, mga kapatid. At yan nga po ang dapat nating maintindihan. Na yan nga ang tinatawag po natin na rapture. Sa madaling sabi, unahan ko na kayo. Ang rapture po ay iba sa second coming ng Kristo na bababa ang Kristo sa lupa, lalapat ang paa niya dito po sa lupa. Samantalang ang rapture, ang Kristo po ay doon lang sa alapaap. Doon lang siya, mga kapatid, pipirmi. At yung mga alagad niya
na siyang sumasampalataya sa kanya ng tama, ay iko-caught up sila at magmi-meet up sila sa cloud o sa sky ng ating Panginoong Yahushua. Alam niyo, kung ating babalikan yung mga palatandang ibinigay ng Panginoong Yahushua, sabi, makakarinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, nangyayari na po yan eh. Di ho ba? Pagkakaroon ng mga peste, mga pestilences, di ba? Mga salot katulad ng COVID-19. At may mga scientifico na mayroon silang sinasabi na may darating pa na mas matindi pa kaysa COVID-19. Darating po yan. Talagang pwedeng mangyari. Nangyari na nga ang COVID eh. Global halos po yun eh, di ba? Magkakaroon ng wika ng mga iba't ibang kaguluhan sa iba't ibang dako. Nangyayari na po yan. Lindol, mga pagbaha, mga digmaan, kagutom, kahirapan, pagdating sa moral ng mga tao, ang mga tao ay maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ang mga kabataan, hindi man lahat ay mawawalan ng respeto sa mga magulang. Tutupad po yan. Di po ba? Kaya, mga kapatid, dahil po rito, dahil sa mga magaganap na ito na kung ating i-consider ay tagimbal-gimbal, nakakatakot, ano pangako ng Panginoong Yahushua sa kanyang mga tunay na tagasunod? Ito po ang sabi niya sa aklat ng Juan. Ito ho ang nakasulat. Sinabi ni Yahushua sa kanila, huwag kayong mabagabag. Katumbas, huwag tayong magulumihanan. Tama, ang sinabi niyang mga palatandaan, magaganap po yun. At nagaganap na nga ngayon eh, nakakatakot eh. Kaya ang sabi niya sa mga alagad niya, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ko roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. At alam nyo ng daan papunta sa pupuntahan ko. Mga kapatid, para wag tayong mabagabag, wag tayong matakot sa mga palatandaang ibinigay ng ating Panginoong Yahushua na ito po ay palatandaang malapit na po ang ikalawang pagparito niya, lalapat ang paa niya sa lupa. Ang sabi niya, wag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala rin kayo sa akin. Kaya ang pagtitiwala, mahalaga. Mga kapatid, tayo po ba'y nagtitiwala sa Diyos? Nagtitiwala po ba tayo sa ating Panginoong Yahushua? Kung nagtitiwala, gaanong pagtitiwala meron tayo sa Ama at sa ating Panginoong Yahushua? Kung mayroon tayong pagtitiwala, hindi tayo mababagabag. Kung mayroon tayong tunay at malakas na pagtitiwala, ano man ang mangyari, hindi tayo matatakot. Ano pang dagdag na pampalakas loob na sinabi ng Panginoong Yahushua sa kanyang mga alagad noon, maging sa ating panahon, ang sabi, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Kaya ang Kristo umakyat sa langit eh. Ipaghanda ng lugar, ibig sabihin, lugar sa mga maliligtas, sa mga mananampalataya, sa mga taong nagtiyaga at nagtiis sa pagsunod. Ang sabi niya, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Yan po ang tinutukoy na babalik siya na ang pinangakuan niya mga tunay na tagasunod niya kabilang sa kanyang iglesia. Mga kapatid, ang pinangakuan niya yan, yan pong makakasama sa rapture. Yan ang makakasama sa unang pagkabuhay na maguli kung sila'y dinatnan ng Kristo sa rapture na patay. Ano katunayan po niyan? Basahin natin ito. Next slide. Ito ho. For the Lord Himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, and with the blast of the trumpet of God. And the dead in the Christ will rise first. Nakita niyo? And the dead in the Christ will rise first. Then we who are alive and remain on the earth will simultaneously be caught up, raptured together with them, the resurrected ones,
in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, comfort and encourage one another with these words concerning our reunion with believers who have died. Mga kapatid, ano katunayan na ang pinangakuan ng Kristo ayon sa Juan 14:1-4 ay ang makakabilang sa rapture? Ito ang mga tunay na kabilang sa kanyang iklesia na binubuo ng mga mananampalataya sa kanya at sumusunod sa kanya. Ang sabi po diyan ay maliwanag. The Lord Himself will come down. At ang sabi, with the voice of archangel, with the blast of the trumpet of God, and the dead in the Christ will rise first. Paano yung mga daratnan na kabilang sa iglesia o sa mga mananampalataya sa Kristo? Ang sinusunod ay ang Kristo. Ang sabi, then we who are alive and remain on the earth will simultaneously at the same time it will occur, simultaneously be caught up or raptured. Alam niyo, ang salitang raptured comes from Latin word raptus or rapio. Na ito ay galing din, iniliwat din sa wikang Greek sapagkat ang New Testament ay sinulat sa wikang Grego na ito po ay tinapatan ng salitang harpaso. Ano ibig sabihin ng harpaso? To seize, to snatch, to carry away, or to catch up. They have to be caught up. Aagawin sila sa alapaap, sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Nakikita ninyo? Mga kapatid, yung mga katotohanan yan na ating pinag-aaralan, na noon ay hindi po natin ito alam. Ang akala natin, pagdating ng paghukom, tapos na lahat, sunog na langit at lupa. Nang magpaliwanag naman itong si Juan sa pulo ng Patmos sa pangitain, ano ang sinabi niya? This is not included in our slide, but it is written in the book of Pahayag or Revelations 4:1. Ang sabi, pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit at narinig kong muli ang tinig na parang trompeta. Nakita ninyo? Ayan, with the voice of the archangel and with the blast of the trumpet of God. Sabi naman ni Juan nang siya'y nasa pulo ng Patmos, ang sabi niya, at narinig kong muli ang tinig na parang trompeta. Sinabi niya, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Umakyat. Di ba? Pag nakotap na tayo kasama ng Kristo, aakyat doon sa pangitain ni Juan sa Patmos, aakyat. Kasama ang Kristo. Ang nagsasalita rito sa Revelation ay si Juan, na yan po'y pangitain na ipinakita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Di po ba? Kaya, trumpet dyan sa Thessalonica, trumpet din, trumpetang binabanggit din sa 4:1. Halikayo't, ang sabi, pakikita ko sa inyong mangyayari. Kaya yan po ang ating stand. Yan po ang ating paninindigan. Sa makatwid, ang unang pagkabuhay na maguli, yan po ay sa araw ng harpaso o sa araw ng rapture, sa pagkaka-caught up sa mga tunay na kayahusya. Nakita ninyo ang mga katotohanan yan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Ano pang dagdag na pahayag naman ng Apostol Pablo, kaugnay ng ating pinag-aaralang ito na harpaso, na ito'y raptured sa mga tunay na kabilang sa iglesia? Next slide. Dito po sa Efeso 5:27. Itong nakasulat po, mga kapatid. To make it unto himself a glorious congregation without spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blame. For I betroth you to one husband to present you to the Messiah as a pure virgin. Yan po ang sasalubong sa Kristo, pure virgin. Glorious congregation. Yan ang mga tao ng habang nabubuhay sa lupa, ang kanilang sinusunod ay ang tinig ng Kristo. Sila ang bumubuo sa iglesia, congregation, glorious congregation. Kung tawagin sila po ang mga pure virgin. Sila ang mga taong sumunod sa tinig ng banal na Kristo. Kaya pagka ang ating sinunod ay tinig ng Kristo,
Hindi man tayo mababanal sapagkat tayo po ay nagkakasala, pero tayo po ay pagiging dapatin, sasalubong sa Kanya sa alapaap. Sa makatwid ang ating pamumuhay sa buhay na ito, mga kapatid, ay may malaking kinalaman para sa ating pong ikapagkakaroon ng karapatan na makasama sa rapture, mga kapatid. Kailangan natin yon. Gaano kabilis yung rapture na yan? Yan ba ay segundo, minuto, oras? Ito po ang ating nababasa sa unang Korinto. Ito po nakasulat. Mga kapatid, itong gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Kaya sabi kanina sa ating binasang Tesalonica, yung pong mga nabubuhay na darat ng buhay dito sa earth will simultaneously be caught up together with the ones who were resurrected first. Di po ba? Ngunit makinig kayo, ayan, hindi lahat sa ating mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Isang iglap. Kaya hindi ito matagal eh. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta. Binanggit na naman ang trompeta. Binanggit sa Tesalonica, binanggit din po sa Pahayag 4:1. Kaya may kaugnayan talaga ito sa rapture eh. Maging itong Korinto na ito. Kaya ganyan ang mangyayari. Di ho ba? At sa pagtunog ng trompeta, yung muling bubuhay ng mga patay. O kaugnayan ng Tesalonica. Sino yung mga patay na yun na una nabubuhayin? Yung po ang mga kasama sa mga tapat na namatay na tagasunod ng Kristo. Unang bubuhay maguli. Bibigyan ng katawang hindi mabubulok. At tayo mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sapagat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi na mamamatay. At kapag ang katawang ito nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad ng sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Kaya diyan po ay ating mapapansin, mga kapatid, na ang pagdating pala ng rapture o harpaso ay sa blink of an eye, sa isang iglap, isang kisap mata. Mga kapatid, gaano kabilis ang kisap mata? An average human blink lasts only a tenth of a second, which is 100 milliseconds. Napakabilis, di ba? Kaya ang ating pisikal na kamatayan na siyang huling kaaway ng tao ay lubusang madadaig na at mawawala na ng bisa. Kailan po yan? Pagdating ng Kristo sa alapaap, mga kapatid. Pagdating niya sa alapaap. Para yon sa mga kabilang sa mga tapat niyang tagasunod, di ba? Babaguhin ang ating katawang may kasiraan, papalitan ng katawang walang kasiraan, sapagkat ang katawang may kamatay at nabubulok ay hindi pwedeng magmana ng kaharian ng Panginoon Diyos. Di po ba? Ang mortal ay magiging immortal at ang corrupt ay magiging incorruptible. Kaya wakas na ng kamatayan. Nadaig na, nalupig na ang kamatayan. Doon pa lang sa unang pagkabuhay na maguli. Puwera pa, hindi kasama dyan yung mga huling bubuhayin. Kaya importanteng makasama sa rapture eh. Yun ang ating hangarin. Bagamat may iba pang paraan ng pagliligtas na gagawin ng Diyos. Pero yun ang una na yun dapat nating pakahangarin, mga kapatid. Ang tanong ay ito, o di tayo na rapture na, sumalubong sa Kristo sa langit, o umakyat na tayo doon sa langit, kasama ng Ama. Ano kasunod na mangyayari? Next slide. Ito. Ayan. Sa Revelation, sa Pahayag, magala kayo. Magalak tayo at magsaya at purihin natin siya. Sapagkat dumating ng oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. Tandaan natin ang tupa, ang Kristo. Ito'y pahayag o pangitaing ipinakita ng Diyos sa magitan ng Panginoong Yahushua at ng isang anghel kay Juan sa pulo ng Patmos. Kasalan ng kasunod na pala
pagkatapos ng rapture. Ang tupa, Kristo. Ang nobya, yun ang iglesia. Ano sabi? Pinagsuot siya ng damit na malinis. Sino yung siya? Yun ang nobya, yun ang iglesia. O, pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, sabi nitong si Juan, isulat mo ito. Mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. Kaya pagka nandoon na, rapture, nasa langit na, ang kasunod po ay kasalan. Wedding ng tupa na siyang pinaka-ulo ng iglesia o mga taong sumunod sa kanya, sumampalataya sa kanya, kasalan na. Mga kapatid, sino itong bride na ito o nobya na ang sabi, pinagsuot ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Nang ibig sabihin ng puting damit ay mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Sino itong mga pinabanal? Mapapansin nyo, pinabanal. Iba yung banal sa pinabanal. Pag sinabing banal, banal. Holy, katulad ng Kristo. Banal talaga siya. Pero itong kabilang sa iglesia, pinabanal. Redeemed. Pinabanal lang. Inaring banal lang. Sino itong mga ito, mga kapatid? Ito, basahin natin. Next slide. Ito po. Sa pinagsama na natin sa Acts 2:20-28, Matthew 8:16-18, and Romans 16:16, ang sabi, take care of yourselves and all the flock of which the Ruach HaKodesh has made you overseers to shepherd the community of God. Kasi ang paborito ng iglesia ni Kristo, yung lamsa eh. Iglesia Church of Christ. Yung sabi rito eh. Community of God, which He obtained with the blood of His own Son. And I say also unto you, thou art Peter, and upon this rock I will build my congregation. Ano sa ibang salitang congregation? Community. And the gates of hell shall not prevail against it. And I also tell you that you are Peter, and upon this rock I will build my community. Yan ay sa TLV, the Tree of Life version. Nang sabi, I will build my community, and the gates of Sheol will not overpower it. Salute one another with a holy kiss. The congregation of the Christ salute you. Sa makatuwid, mga kapatid, ang ikakasal sa Kristo, sila ang pinabanal, sila ay tinubos. Sinong tinubos? Ang sabi sa ating binasa, community of God. Ano yung itinayo ng Kristo? I will build my congregation. Sa isang salin, sa Tree of Life version, I will build my community. Doon sa 16:16, the congregations of Christ salute you. Kaya, community of believers, yan ang tinatawag nating iglesia. Mga kapatid, yan po ang ikakasal sa Kristo. Ang tanong natin ngayon ay ito. Ano mangyayari dito sa lupa? Kasalan sa langit. After the rapture, ano mangyayari sa lupa? Next slide. Ito babasahin natin, mahaba-haba ito. Ito, 70 weeks of years or 490 years have been decreed for you people, for your people, and for your holy city, Jerusalem. Hula ito, prophecy. Pag sinabing prophecy, ito'y paunang pahayag na magaganap sa future. Ito nakasulat. To finish the transgression, to make an end of sins, to make atonement, reconciliation for wickedness, to bring in everlasting righteousness, right standing with God, to seal up vision and prophecy and prophet, and to anoint the most holy place. So you are to know and understand that from the issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem until the coming of the Messiah, Anointed One, hula ito, Kristo, ano po? Building of the rebuild of Jerusalem, the prince. There will be 7 weeks of years and 62 weeks of years. It will be built again with a city plaza and moat.
even in the times of trouble. Then after the 62 weeks of years, the anointed one will be cut off. Papatayin ang anointed one, ang Kristo. Ito yung napag-aralan na natin ito dati. And denied his messianic kingdom and have nothing and no one to defend him. Diba ang Kristo iniwan nga ng mga apostol nang siya ay papatayin na, nang hulihin hanggang sa patayin. And the people of the other prince who is come will destroy the city and sanctuary. Mayroong isang magpapakitang prinsipe din siya, pero ito ang antikristong binabanggit din doon sa Kapitulo 6 ng aklat ng Revelation o pahayag. Its end will come with a flood. Even to the end, there will be war. Desolations are determined. Di ba nangyayari ngayon yan? Yang hulang ito, nagaganap yung mga digmaan, flood, nagaganap yan. And he will enter into a binding and irrevocable covenant with the many for 1 week, 7 years. But in the middle of the week, he will stop the sacrifice and grain offering for the remaining 3.5 years. And on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until the complete destruction. One that is decreed is poured out on the one who causes the horror. Ito po'y hula na pagkatapos na ma-rapture, kasalan, may magaganap sa lupa na 7-year tribulation na itong binabanggit din sa Mateo. Sabi ng Kristo, magkakaroon ng matinding kapighatian na hindi pa nangyari mula nang itatag ang sanglibutan. Yan din ay nilalaman ng hulang ito sa ating binasa na ito, mga kapatid. 7 years, kasi yung 1 week katumbas 7 years. Di ba, mga kapatid? At sa 7 years ng tribulation na yan, sa unang 3.5 years, itong isang antikristo, itong prince na ito, na kalaban ng Kristo, ayon sa pahayag Kapitulo 6, mga kapatid, makikipag peace treaty ito sa maraming mga bansa, kasama yung Israel. Na ang Israel at papayagan nila na sumamba kay Yahuwah, gawin niyo ang kanilang mga dating ginagawang paglilingkod, pero for the remaining 3 years, yung 3.5 years, yun ang matindi Tapos na yung 3.5 years, matindi din magangyayari doon. Pero yung pinakahuli, yun ang matindi. Sapagkat ayon sa Apokalipsis, ipupugutan ng ulo yung mga tao na hindi tatanggap ng tanda ng hayop. Di ba? At saka hindi sasamba sa larawan ng Antikristo. Pupugutan ng ulo. Yan ang magaganap dito sa lupa. Magkakaroon ng 7-year tribulation, great tribulation. At mga kapatid, dapat din nating maintindihan, mga kapatid, na yan pong ating binasang yan, na Great Tribulation na yan, binabanggit din po yan sa aklat ng pahayag. Ito, next slide po. Basahin po natin ito, mga kapatid. Ayan. And I saw heaven open, and behold, a white horse. And he who was riding, ito tapos na po, rapture, di paso natin, rapture. Nandoon na tayo. Kasalan. Pagkatapos, mangyayari sa lupa rito, Great Tribulation. Di ba? Mga kapatid, pupugutan ng ulo. Kaya mayroon tinatawag na mga tribulation saints, yung mga maninindigan sa panahon ng tribulation period of time. Pero sa dulo ng pinakahuli sa buling bahagi ng 7-year tribulation, sa katapusan ng 7-year tribulation, ito magaganap. And I saw heaven open, and behold, a white horse. And he who was riding, it is called faithful and true, trustworthy, loyal, incorruptible, steady. And in the righteousness, he judges and wages war on the rebellious nations. Kasi lulusubin nga, di ba, ang Israel ng mga nasyon sa pangunguna ng Antikristo. Lulusubin yan ang Israel. Yang Israel ngayon, lulusubin yan. May nakita si Juan nakasakay sa mabuting kabayo na walang iba kundi, sabihin na natin, itong Panginoong Yahushua na. Ito na yung second coming niyang, lalapat ang paa niya sa lupa. His eyes are a flame of fire, and on his head are many royal crowns. Mga crowns, di ba? Maraming crowns. Kasi itong Antikristo sa Kapitulo 6 ng Revelation, meron siyang crown.
Kaya nga, maghahari siya. Prince din siya kung tawagin. Prince of Darkness nga lang. Bakit nasa likod niya, ang sumusuporta naman sa kanya si Satanas eh. Di ba? Yung mga nasyon na ayaw sa kanyang magpasakop, lulupigin niya hanggang sa sumama. Kaya ang sabi rito, ayan o, he judges and wages war on the rebellious nations. Yung mga nakipagdigma sa Israel, sa puntong yan. His eyes are, ayan, saan na nakasulat dito? Ayan, many royal crowns, and he has a name inscribed on him which no one knows or understands except himself. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Walang iba kundi ang Kristo. Diba in the beginning was the Word of God. Yahushua sa prophecy noon sa John. And the armies of heaven, dressed in fine linen, dazzling white and clean, followed him on a white horses. From his mouth comes a sharp sword, his word, with which he may strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. And he will tread the winepress of fierce wrath of God, the Almighty in judgment of the rebellious world. And on his robe and on his thigh, he has a name inscribed, King of Kings and Lord of Lords. Kaya mga kapatid, sa katapusan ng 7-year tribulation, etong kasunod, bababa ang Kristo, nakasakay sa maputing kabayo. Kasama niya ang mga nakasakay din sa mga kabayo na mga anghel niya. Di po ba mga kapatid? Yan ang mangyayari din pagdating niya. Sino pa makakasama niya? Next slide. Ito nakasulat, mga kapatid. Sa Jude. It was also about these people that Enoch, the 7th generation from Adam, prophesied, saying, Behold, the Lord came with myriads of his kedushim to execute judgment against all. He will convict all the ungodly for all their ungodly deeds that they have done in an ungodly way. And for all of the harsh things ungodly sinners have spoken against him. Sino pa makakasama? Yung myriads of kedushim. Ano ibig sabihin po ng myriad? Next, sa dictionary, ito pong ating mababasa sa Oxford Languages Dictionary. Ayan, ito nakasulat, myriad. Noun, countless or extremely great number. Wikipedia, kedushim. Holy ones sa Hebrew. Sa Hebrew ay ang katumbas ay holy ones. Sa makatwid ang mga kasama pa ng Kristo, bukod sa mga anghel, ay ang mga raptured Christians. Yung mga nakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli, mga kapatid. Sino itong mga kedushim na ito? Nang magturo si Apostol Pablo. Next slide. Sa unang Korinto 1:2, ganito nakasulat. To God's community in Corinth, having been made holy in the Messiah Yahushua, called as kedushim. Kedushim with all who everywhere call on the name of our Lord Yahushua the Messiah, both theirs and ours. Kaya pagka sinabing kedushim, ito po yung mga taong kabilang sa community, congregation of community of the believers of our Lord Yahushua. Kaya mga kapatid, mapalad. Sinong mapalad? Ang makakasama sa harpaso o sa raptured. Sino yan? Yan ang mga kedushim tapat na kabilang sa mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kung ang raptured sa isang kisap mata, mabilis. Ang pagdating ng Kristo kaya ay kasing bilis ng rapture? Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas. At habang nakatingin, ito'y tagpo ng ang Kristo'y pakit na sa langit. Ayun, At habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Ganyang kabilis na ang Kristo'y umakyat sa langit. Kaya ang rapture ganyan din kabilis. In a blink of an eye. Pero pagbaba niya, mga kapatid, ano mangyayari? Next, tuloy natin. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi, binabiglang tumayo sa tabi nila na nagsabi, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingin sa langit?
Si Yahushua na inyong nakita na dinala pa itaas, ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, gayon ganyan din ang kanyang pagbalik. Ang Kristo'y umakyat sa langit, pumaitaas, na siya po ay ika nga nakita ng mga tao. Sa pagbabalik niya, makikita rin. Pero mabilis ba? Biglaan ba? Gaya ba ng rapture? Next slide. Ganito nakasulat, mga kapatid. Ayan. Magsipaghanda kayo. Darating si Yahushua. Nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao. Pati na ng mga pumatay sa kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila'y parurusahan niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Kaya pagka binasa ninyo, sa English Amplified, behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him. So every eye will see him. Paano mangyayari po yun? Bababa ang Kristo doon sa kung saan siya umakyat, sa bundok ng Olibo. Mga kapatid, may telebisyon, ano kayo? Di ba may telebisyon? May technology, di makikita, ipo-cover yan. Oh, makikita. Ang sabi, and every eye will see him, even those who pierced him. Kahit yung mga tao, lahi ng mga taong nagpahirap sa kanya. Di ba? All the tribes, nations of the earth will mourn over him, realizing their sin and guilt and anticipating the coming wrath. Isipin niyo. Kaya sa pagbabalik ng Kristo, lalapat ang mga paa niya sa lupa, makikita natin. Kaya hindi katulad ng rapture, in a blink of an eye, mga kapatid. Kaya anong kasunod na mangyayari ngayon? Eh di siyempre ang Kristo po ay darating. At ang gagawin niya, ang aabotang buhay, ay titipunin niya lahat ng mga bansa. At kanyang ilalagay sa kanan ang mga taong nasa uring tupa, ang nasa kaliwa, mga taong nasa uring kambing. Sabihin dun sa mga nasa kanan, manahin ninyo ang kaya nakahanda sa inyo, buhat pa ng tatag ang sanglibutan. At sa kaliwa naman, may pasaapoy kayong wala hanggan. Yung po ay, ano pa yun? To convict, verdict pa lang yun. The execution is not yet. Wala pang apoy sapagkat ang apoy saka lang mangyayari pagkaraan po ng 1,000 taon, mga kapatid. Saka lang magkakaroon ng dagat-dagatang apoy. Doon aplikable ang ikalawang Pedro Kapitulo 3, versikulo 10, 10, mga kapatid. Ang langit at lupa'y mapupugnaw sa matinding init, lilipulin ang mga taong masama. Yan ay sa after 1,000 years pa. Kasi ganito yan. E de, bumaba na ang Kristo. Isiset aside niya yung mga tao. Kambing at tupa. May verdict na, naka-reserve na sila. Yung mga buhay na daratnan, na papasok na yun doon. Magtatatag siya ng millennial kingdom. Paano po yung mga nanindigan sa panahon po ng Great Tribulation? Mga napugutan ng ulo dahil sa nagbuwis sila ng dugo para masunod ang Kristo. Pinatay sila. Bubuhayin din po yun. At ang mga nanindigan sa panahon na yon ay ituturing sila na mga tupa. Papasok sila na buhay doon sa sa millennial kingdom o paghahari ng Kristo. Baka isipin ninyo isang grupo lang po. No, as is pa rin Parang ganito po. May Amerika, may Russia, pero ang Kristo, ang kanyang pinaka-central office ay sa Jerusalem. Doon siya. Kung gusto natin siyang makita, pumunta kayo doon. Di ba? Ang mga tao nabubuhay pa rin ng as is. Di po ba? Pero ang paghahari ng Kristo, gagamitan niya ng kamay na bakal. Walang justice na madidelay. Ganun po yan. At sa loob ng millennial kingdom na yan, sa panahon ng paghahari ng Kristo, 1,000 taon, pag nabuhay ka ng 100 taon ay bata ka pa. Pero pagka namatay ka ng walang 100 taon, sinumpa ka. Kaya sa panahon ng millennial kingdom o paghahari ng Kristo, meron pang magkakaroon pa ng procreation, mga tao. Di ba? Magkakaroon pa ng panganganak, mga tao. Ang mga pumasok doon ay mga tapat na sumunod sa Kristo. Pero ang problema, yung ipanganganak sa loob ng 1,000 taon, yun ang mga bata na dahil nga po sa ang seed of sin ay nasa kanila pa rin, ang pipiliin pa rin nila ang paggawa ng kasamaan. Ano katunayan ang pipiliin pa rin nila ay ang paggawa ng kasamaan?
Ang sabi nga ng Biblia, pagka tapos ng 1,000 taon, ay pakakawalan si Satanas, di ba? At mandadaya pa siya. Gaano karami kanyang madadaya? Kasi dami ng buhangin sa dagat. Saan manggagaling po yun? Di yung po ay manggagaling sa 1,000 taon. Yung mga ipanganganak na lalabag pa rin sa kalooban ng Diyos, mas gagawin yung kalooban ng demonyo eh. Kaya sila'y madadaya. Isipin nyo kung gaano karami yan. Ito ngayon ang kasunod na mangyayari. Next slide. Tapos ng 1,000 taon, no? Ito na po. When the 1,000 years has ended, ayan na, Satan shall be released from his prison. Yun na nga po, no? Nasabi ko na kanina, after 1,000 years, pakakawalan si Satanas. Bakit pakakawalan? Kasi pagdating po ng Kristo, ay ibibilanggo itong si Satanas sa kaila-ilalimang bahagi ng lupa sa pagtatatag ng Kristo kasabay ng millennial kingdom. Hindi siya makakawala yun. Kaya doon sa pagkakabilanggo. Kaya sa millennial kingdom, Satanless, wala na si Satanas. Di ba? Satanless. Katwiran na ng Diyos ang Kristo na maghahari with iron fist talaga. Di ba? Batas na talagang ilalapat ka agad-agad ang parusa. Ito na ngayon, pakakawalan ni siya Satanas after 1,000 years eh. Ayan o. And he shall come out to deceive the nations at the four corners of the earth. Ayun. Dadayain pa rin niya yung mga tao. Ito yung mga batang pinanganak ng panahon ng 1,000 taon. Gog and Magog, to gather them for the battle. Mayroong panghuling battle eh. Digmaan. Their number is like the sand of the sea. Isipin ninyo, dami pa niyang madadaya. And they came up on the broad plain of the earth and surrounded the camp of the Kedushim, holy ones, and the beloved city. Alam nyo kasi, bababa po ang bayang banal eh. Di ba? O ang bayang banal, bababa. Yung mga Kedushim o mga holy ones ay nandoon na. Anong sabi ng Biblia? Aba, itong si Satanas, kasama ng kanyang mga danadaya, they will surround the camp of Kedushim o holy ones. Kanilang kukubkubin ang kampamento ng mga banal. Eto na ngayon. Makukubkuban nila? Etong kasunod. But the fire fell from heaven and consumed them. Darat na bababa yung apoy na ngayon mula sa langit. Yun na nga ang binabanggit sa 2 Pedro 3:7, Jis, lilipulin silang lahat. Then I saw a great white throne, sabi ni Juan sa kanyang pangitain, and the one seated on it. The earth and heaven fled from his presence, but no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne. The books were opened, and another book was opened, the book of life. And the dead were judged according to what was written in the books, according to their deeds. The sea gave up the dead that were in it, and the death and Sheol gave up the dead in them. Then they were each judged, each of them, bawat isa, according to their deeds. Don't be surprised, sabi ng Kristo, indeed the time is coming when all the dead and their graves will hear the voice of God's Son, and they will rise again. Those who have done good will rise to experience eternal life, and those who have continued in evil will rise to experience judgment. And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are too, and they shall be tortured day and night forever and ever. Kaya yan po ang kabuuan. Ang ating paksa ay panimula ng pagdating ng Kristo, na pag-aralan natin yan hanggang sa pagdating ng Great White Throne, mga kapatid. Pagdating ng Great White Throne, alam nyo kasi, kukubkubin yung kampamento ng mga banal. Hindi nila makukubkob. Darating yung apoy, lilipulin sila. Magiging lifeless ngayon ito dito. Muli silang bubuhay ngayon, lahat. Mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, sa tagpong yan. Haharap, small and great. Bata, matanda, lahat na. Sa four corners of the earth, haharap sa Great White Throne. Bubuksan ang isang aklat.
aklat ng buhay. Bubuksan ang aklat ng deeds at doon ibabatay. Ang gumawa ng mabuti, bubuhayin tungo sa buhay na walang hanggan. Ang gumawa ng masama ay bubuhayin din tungo sa walang hanggang parusa. Kasama ng bulaang propeta ng hayop at ni Satanas. Parurusahan sila sa apoy na walang hanggan. Yan po ang larawan na magaganap na ngayon pa lang ay ipinagkaloob at ipinahintulot ng Diyos na malaman natin. Kaya huwag tayong mabagabag. Tayo po, mga kapatid, tandaan natin ang 2,000-year cycle. Adam, Noah, 2,000, almost 2,000. Noah to the birth of Yahushua, almost 2,000. Kapag ipinanak ang Kristo, 2,000. Ngayon po ay 2026 na. Ang 26 years, extra na yon na pagpapahinuhod ng Diyos. Nang sabi nga sa 2 Pedro, ang Diyos ay hindi mapagpaliban. Pero binibigyan niya ang tao ng pagkakataon na magsisi sapagkat ang ibig niya, kung maaari, lahat ay maligtas, magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya ine-extend pa ng Diyos. Ngayon ay 2026, lampas na sa 2,000. Ang ibig bang sabihin na hindi totoo ang pagdating ng ikalawang pagparito ng Kristo at yan pong pagharap sa Great White Throne? Totoo ang sabi ng Biblia. Ang salitang ito, sabi po ng Diyos, isulat mo. Sabi ng Kristo, na yun ay dikta ng Diyos sa Kanya. Ang mga salitang ito'y totoo at tunay. Kung ito man ay na-extend ng 26 years, yan ay kahayagan ng pahinuhod ng Ama. Parang ating mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala, magkaroon pa ng pagkakataong makapagsuri at sana'y makarating din doon sa ating pong naabot na unawaan ang kanyang kalooban ng Ama sa tulong at awa ng Espiritu Santo. Kaya maging matatag tayo, maging matibay tayo sa pagsunod sa Kristo, sa tinig ng ating Hari, sa tinig ng Panginoon ng mga Panginoon. Hindi sa tinig ng kani-kanino mang tinig na yon na nagpapakilalang sila raw ay mensahero ng Diyos. Hindi po. Ang ating pakikinggan, ang tinig ng Kristo, ang tinig ng ating Panginoong Yahushua, na siyang tinig din ng Diyos. Kapag ang sabi, ang paghatol ay ibinigay ng Diyos sa kanyang anak. Pero ang nasa likod ng lahat ay ang authority ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Through His Son, siya ang magja-judge, pero ang Diyos ang may gusto nun. Nawa po ang ating pinag-aralan ito ay magbigay sa atin ng katatagan ng loob at lalo tayong magpakatibay sa ating paninindigan, magpakasigla sa ating pagbabagong buhay at sa ating pagsishare ng katotohanan ito sa ating kapwa upang sila man po ay makarating sa ating pong narating na kaalaman. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lack of knowledge will destroy human being. Ayaw nating makasama sila sa pagkapahamak. Ang ibig natin, makasama natin sila sa kaligtasan, sa pagsalubong sa araw ng harpaso o rapture. Doon sa panahon ng ang Kristo'y bababa sa alapaap. Nawa, basbasan tayo ng Ama. Yan ang ating ipanalangin sa Panginoon Diyos. Ama po namin Diyos, salamat po ng marami sa mga katotohanang aming natanggap. Maliwanag na aming tinanggap at ito'y aming sinasampalatayanan. Ito'y totoo sapagkat salita mo ito. Kung lumampas man sa 2,000 taon at halos lumampas ng 26 na taon, hindi pa dumarating, Panginoon, ang pangyayaring pinlano mo. Ito'y hindi ibig sabihin hindi totoo. Ito'y totoo sapagkat ikaw ang may sabi. Amin po na sinasampalatayanan ang totoong dahilan. Nagpapahinuhod ka pa sa mga tao. Dinudugtungan mo pa ang panahon. Parang mga tao ay makapagsuri pa at ang mga tao ay makarating pa sana sa pag-alam, pagtuklas ng iyong mga aral sa tulong ng Espiritu Santo na siyang magtuturo sa amin at magdadala sa pangunawa sa kung ano ang tama. Aming hinihiling sa iyo, sa taong ito palibhasa, pagulo na ng pagulo, pasama na ng pasama.
Huwag na kaming umasang bubuti pa ang mundo. Kasi pag tumatawag at sumisigaw ang mga tao ng kapayapaan, ang dumarating ay kawasakan, kagibaan. Totoo ang mga salita mo. Kaya aming hinihiling sa iyo, Panginoon, pasiglahin mo kami. Hindi namin alam kung hanggang kailan kami mabubuhay. Kung taglay pa namin ang buhay na ito, isa lang ang aming sinasampalatayanan. Minamahal mo pa kami, gusto mo pa kaming mabuhay, gusto mo pa kaming magamit na abang kasangkapan mo sa mga pagsamba, sa aming mga pagnimisyon, sa pagbabahagi namin ng aming pananampalataya. Sana po, wag na namin sayangin ang pagkakataong ito. Sa bawat sandali, amin pong ibahagi ang katotohanan ito. Huwag kaming mangingimi, huwag kaming magdadalawang isip. Ito'y salita mong totoo at ito po ay mangyayari. Dagdagan mo lang kami ng pag-asa. Ang mga may sakit gaya ng naipanalangin na kanina, nahirap, nasa ospital ang iba. Ang iba po ay nagdaranas talaga ng masakit na karamdaman na nahihirapan ang mga katawan. Aman Diyos, dama namin ito sapagkat kami man ay may mga karamdaman. Ang sa amin lang, ang asahan namin ay ang pagbaba ng Kristo sa alapaap na doon papalitan ng katawang ito na sakitin ng katawang maluwalhati, katawan na panglangit. Iyon ang aming asahan. Iyon ang aming po na dapat na pagtiwalaan. At sa araw na yon, maligaya kami. Makikita na namin ang aming mga mahal sa buhay na iyong ibibilang sa mga unang bubuhayin. Napakaligayang sandali. Makakasama na namin ang aming mga tatay at nanay, mga kapatid naming, mga pamangking unang namatay na tapat na naglilingkod din sa iyo. Ama, kaming buhay, kami po ang may sagutin. Mabuhay kami ng ayon sa gusto mo. Sapat na ang mga aral mo ito para kami po ay magtotoo, maging tunay mong kedusyeb, tagasunod ang iyong bugtong na anak. Salamat po sa kaalamang ito. Sumasampalataya kaming pinagindapat mo kami sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, patuloy tayong sumubaybay at panoorin ang Growing Up Yahusians, pati na rin po ang ating programa sa podcast po natin tuwing Webes. At yan po ay ating ginagawa sa layunin nating magampanan natin ang ating tungkulin na ang ating nadinig ng pabulong ay ating isigaw. Ibig sabihin, ibahagi natin sa ating kapwa. Patuloy natin ipinapanalangin po lahat ng mga leader ng mga bansa, mga leader ng relihiyon, mga tao sa buong mundo po, na sana ay magkaroon pa ng pagkakataon na sila po ay makarating sa katotohanan, magawa ang kalooban ninyo, at makalooban ng Ama, ano po, ibig sabihin, at sama-sama pang mabuhay sa anong mapayapa pa, no? Sa pagkakataong ibinibigay ng Ama, sana ay samantalahin natin, ma-share natin, maipanalangin natin ang mga tao sa lahat ng dako ng mundo. Hanggang dyan po, tayo natatapos na.
Iglesia, ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandatanya,